Narinig ko ang manugang kong si Ricardo na bumubulong sa telepono bandang hating gabi. Sabi niya, isa lang daw akong matandang ulyanin na madaling lokohin. Plano niyang nakawan ako ng 2,2 milyong piso para lamang pambayad sa kanyang malaking utang sa sabong. Dahil dito, hindi ako agad tumawag ng pulis. Sa halip, lalong naging matalas ang aking isipan. Lihim akong bumili ng isang malaking confetti cannon at punong-puno ng makikintab na glitter. Inayos ko ang aking bitag sa loob ng drawer, mismo sa pwesto ng aking mga mahahalagang gamit na balak niyang kuhanin. Pagkalipas ng ilang sandali, isang malakas na pagsabog ang gumulantang sa buong bahay. Doon ko nakita si Ricardo. Punong-puno siya ng kumikinang na ginto at pilak mula ulo hanggang paa. Mukha siyang isang buhay na dekorasyon sa gitna ng kanyang ginagawang krimen. Huli siya sa akto at kitang-kita ito ng aking anak na si Liza. Bago ko ikwento sa inyo kung paano siya desperadong nagdahilan habang kumikinang ang kanyang buong mukha, mangyaring mag-comment muna kayo kung saang lungsod o probinsya kayo nakikinig ngayon. Nakahanda na ba kayo? Ito ang buong kwento. Matapos ang aming hapunan, nakaramdam ako ng kaunting bigat sa aking katawan. Siguro ay dahil sa masarap na ulam na inihanda sa amin o baka dahil na rin sa edad. Masarap ang pakiramdam kapag busog, lalo na kung kasama ang pamilya. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may kung anong kaba akong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Umakyat ako sa ikalawang palapag ng aming bahay. Ang bawat baitang ng hagdan ay tila may ibinubulong sa akin. Sa bawat yabag ng aking mga paa, nararamdaman ko ang lamig ng gabi. Pagdating ko sa tapat ng aking silid, huminto muna ako. Huminga ako ng malalim. Gusto ko na sanang magpahinga, humiga sa aking paboritong kama at makinig sa balita sa radyo. Pinihit ko ang door knob. Sa unang tingin, parang wala namang mali. Ang amoy ng aking silid ay amoy ng lumang papel at pabango na ginagamit ko tuwing linggo. Ngunit pagkapasok ko pa lang, tumigil ang mundo ko. May kung anong kakaiba. Alam ninyo, bilang isang dating insurance investigator sa loob ng 30 taon, natuto ang aking mga mata na makakita ng mga bagay na hindi napapansin ng karaniwang tao. Ang trabaho ko noon ay maghanap ng katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan. At sa gabing ito, ang sarili kong silid ang nagsasabi sa akin ng isang masakit na katotohanan. May pumasok dito, may naghalughog sa aking gamit. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa aking mesa. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ramdam ko ang kaba, ang matinding kaba sa aking dibdib. Pinagmasdan ko ang aking drawer. Sa isang ordinaryong tao, mukhang sarado ito ng maayos. Pero para sa akin, hindi. Hindi ito lapat. May siwang na kasing nipis lamang ng isang buhok, pero sapat na iyon para malaman kong binuksan ito. Binuksan ko ang drawer. Doon, nakita ko ang aking mga folder. Maayos akong tao. Gusto ko, ang lahat ng papeles ko ay nasa tamang ayos. Ang mga resibo, ang mga dokumento ng bahay, ang lahat. Pero ang asul na folder, ang folder na naglalaman ng aking mga personal na tala na iba ang pwesto nito. Nakaharap ito sa kaliwa, samantalang lagi ko itong inilalagay na nakaharap sa kanan. Sino ang gagawa nito? Sino ang maglalakas loob na pasukin ang aking pribadong espasyo? Naupo ako sa gilid ng aking kama. Nanginginig ang aking mga kamay. Inisip ko ang mga tao sa ibaba. Ang aking pamilya, ang mga taong pinagkakatiwalaan ko. Hindi ko lubos maisip na ang katahimikan ng aming hapunan ay may kalakip palang ganitong klaseng kataksilan. Naalala ko noong nagtatrabaho pa ako sa kumpanya ng insurance sa Makati. Marami akong nakitang kaso ng pagnanakaw. Minsan, ang magnanakaw ay hindi tagalabas. Minsan, ang kumukuha ng gamit ay ang mga taong kasama mo mismo sa loob ng bahay. Masakit. Napakasakit isipin. Tumayo ako at naglakad patungo sa maliit na aparador sa sulok. Doon nakatago ang aking maliit na safe. Ito ang taguan ko ng mga pinakamahalagang bagay. Hindi pera ang mahalaga rito. Ang mahalaga rito ay ang mga alaala at ang mga dokumentong hindi dapat makita ng iba. Hinanap ko ang aking susi. Ang susi na lagi kong itinatago sa loob ng isang lumang medyas sa pinakailalim ng aking cabinet. Isang simpleng tago, pero akala ko ay ligtas. Kinapkapan ko ang loob ng cabinet.
Wala. Inilabas ko ang lahat ng damit. Wala pa rin. Ang susi. Ang maliit na susing iyon. Nawawala na ito. Nanlamig ang aking buong katawan. Parang binuhusan ako ng yelo. Ang susing iyon ang tanging paraan para mabuksan ang safe na naglalaman ng aking mga sikreto. Sa loob ng safe na iyon, mayroong pera mga 50,000 piso na itinabi ko para sa aking gamot at para sa emergency. Pero hindi lang iyon ang nandoon. Nandoon din ang mga huling habilin ko at ang ilang lihim na matagal ko nang itinatago sa aking pamilya. Sino ang kumuha nito? Bakit ngayon pa? Tumingin ako sa paligid ng silid. Ang bawat gamit ay tila naging estranghero sa akin. Ang aking silid na dati ay kanlungan ng kapayapaan, ngayon ay tila naging isang lugar ng krimen. Nararamdaman ko ang paglapastangan sa aking pagkatao. Ang bawat gamit na hinawakan ng estrangherong kamay ay tila may dumi na hindi ko na mabubura. Napaisip ako. Isang eksperto ang gumawa nito. O baka naman, isang taong kabisado ang aking mga galaw. Isang taong alam kung kailan ako kumakain, kung kailan ako naliligo, at kung saan ko posibleng itago ang mga mahahalagang bagay. Diyos ko, bulong ko sa sarili ko. Anong nangyayari sa bahay na ito? Gusto kong sumigaw. Gusto kong bumaba at tanungin silang lahat. Gusto kong malaman kung sino ang traidor. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Bilang isang investigador, alam ko na hindi dapat magpadalos-dalos. Ang galit ay nakakabulag sa katotohanan. Kailangan kong manatiling kalmado. Kailangan kong mag-isip ng malinaw. Ang magnanakaw. Ang magnanakaw. Nagkamali siya. Akala niya siguro ay hindi ko mapapansin ang maliit na pagkakaiba ng ayos ng aking mga gamit. Akala niya siguro ay ulyanin na ako. Akala niya siguro ay wala na ang talas ng aking mga mata. Ngunit nagkakamali siya. Malaki ang pagkakamali niya. Sa sandaling iyon, ang takot ko ay napalitan ng determinasyon. Hindi ko hahayaang manalo ang kung sino mang gumawa nito. Kung ang kailangan nila ay ang nilalaman ng aking safe, kailangang dumaan muna sila sa akin. Muling sumagi sa isip ko ang mga mukha ng aking mga apo. Ang kanilang mga tawa kaninang hapunan. Totoo ba iyon? O isa lamang iyong palabas para makuha ang pagkakataong ito? Ang aking mga anak. Mayroon ba sa kanila nagipit sa pera? Mayroon ba sa kanila na may galit sa akin? 50,000 piso. Sa panahon ngayon, malaking halaga na iyon para sa maraming tao sa Pilipinas. Sapat na iyon para makabayad ng utang o sapat na iyon para makabili ng mga bagong gamit. Pero para sa akin, higit pa sa pera ang ninakaw. Ang ninakaw ay ang aking tiwala. Ang tiwala ay parang isang baso. Kapag nabasag, kahit anong gawin mong pagdikit, makikita pa rin ang mga lamat. At sa gabing ito, ang baso ng aking tiwala ay nagkapira-piraso na sa sahig ng aking silid. Dahan-dahan akong umupo sa aking silya. Pinatay ko ang ilaw. Sa dilim, mas lalong tumalas ang aking pakiramdam. Pinakinggan ko ang mga tunog sa labas ng aking pinto. Ang kalansing ng mga plato sa kusina. Ang mahinang usapan sa sala. Ang tunog ng telebisyon. Lahat ng ito ay tila naging hinala sa aking pandinig. Mula sa gabing ito, hindi na ako basta isang lolo na nagpapalipas ng oras. Mula ngayon, babalik ako sa dati kong katauhan. Ako si David, ang investigator. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nahanap ang susi. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung sino ang pumasok at lumapastangan sa aking silid. Bukas, sisimulan ko ang aking sariling investigasyon. Walang nakakaalam, walang dapat makatunog. Hahayaan ko silang mag-isip na wala akong alam. Hahayaan ko silang maging kampante. Dahil doon sila gagawa ng mas malaking pagkakamali. Huminga ako ng malalim at ipinikit ang aking mga mata. Ngunit sa likod ng aking mga talukap, nakikita ko pa rin ang siwang sa drawer. Ang folder na naiba ang pwesto at ang bakanting espasyo sa loob ng lumang medyas. Nagsisimula pa lang ang laban na ito. At kahit matanda na ako, hindi pa ako nawawala ng lakas. Ang katotohanan ay laging lumalabas. Gaano mo man ito piliting itago, matulog man ako ngayong gabi, ang aking isipan ay mananatiling gising, nagbabantay, naghihintay. Dahil sa bahay na ito, may isang lobo na nagtatago sa balat ng tupa
at sisiguraduhin kong mahuhuli ko siya. 11:11 na ng gabi. Apas na ng 47 minuto ayon sa maliit na orasan sa tabi ng aking kama, ngunit ang aking mga mata ay nananatiling nakadilat. Nakatitig ako sa kisame ng aking silid. Ang dilim ay tila bumabalot sa buong bahay. Isang dilim na punong-puno ng mga katanungan. Hindi ako makatulog. Paano ako makakatulog kung alam kong may isang traidor na humihinga sa ilalim ng aking bubong? Ang bawat tunog sa loob ng bahay ay tila pinalalakas ng katahimikan. Ang paggalaw ng hangin sa labas, ang bahagyang pag-atungal ng refrigerator sa ibaba. Lahat ng ito ay naririnig ko, ngunit may isang tunog na nagpabangon sa akin. Isang mahinang yabag sa hagdanan. Hindi ito ang magaan na hakbang ng aking anak na si Liza. Ito ay mabigat, maingat, at puno ng pag-aalinlangan. Si Ricardo iyon. Dahan-dahan akong umupo sa gilid ng aking kama. Hindi ko hinayaang tumunog ang kutson. Sanay ako sa ganito. Noong nagtatrabaho pa ako sa Makati bilang investigator, natutunan ko kung paano gumalaw nang hindi gumagawa ng ingay. Ang malamig na sahig ay dumampi sa aking mga paa. Naglakad ako patungo sa isang maliit na vent, isang lagusan ng hangin na naguugnay sa aking kwarto at sa sala sa ibaba. Sa lumang bahay na ito, ang boses ay naglalakbay sa mga tubo ng hangin sa paraang hindi inaasahan. At doon, narinig ko siya. Oo, ako ito. Huwag kang maingay. Tulog na silang lahat. Ang boses ni Ricardo ay hindi na ang boses ng mabait na manugang na kilala ko. Wala na ang paggalang. Wala na ang malambot na tono. Ang boses niya ngayon ay matigas, malamig, at puno ng kayabangan. May kausap siya sa telepono. Isang tawag sa hating gabi na hindi dapat malaman ng kahit na sino. Inilapit ko ang aking tainga sa vent. Sigurado ako. Punong-puno ng pera ang matandang ito, sabi ni Ricardo. Nakarinig ako ng mahinang tawa, isang tawang nakakapangilabot. Nakita ko ang mga bank statements niya, nakita ko ang mga investment. Milyon-milyon ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang basta barya. Ang aking dugo ay tila nagmelorosas sa lamig. Milyon? Pinag-uusapan niya ang aking mga pinaghirapan sa loob ng 3 dekada. Ang perang inilaan ko para sa kinabukasan ni Liza, para sa aking pagtanda. Bukas ng gabi, patuloy ni Ricardo. Pupunta si Liza sa kanyang prayer meeting, 7:00 hanggang 9:00 ng gabi. Iyon ang perpektong oras para sa atin. Wala siya rito. At ang matanda naman ay siguradong mahimbing na ang tulog. Dito ko naisipang kunin ang aking cellphone. Sa panginginig ng aking mga kamay, binuksan ko ang voice recorder. Kailangan ko ng ebidensya. Hindi sapat na narinig ko lang. Kailangan itong marinig ni Liza. Nakuha ko na ang susi ng safe kanina, sabi ni Ricardo sa kabilang linya. Nagnakaw ako ng pagkakataon habang kumakain sila ng hapunan. Ang tangang matanda, akala niya ay ligtas ang lahat sa drawer niya. Hindi niya alam. Hawak ko na ang susi sa kanyang yaman. Tinawag niya akong tanga. Ang lalaking pinatuloy ko sa aking bahay. Ang lalaking pinakain ko. Ang lalaking itinuring kong pamilya. Tinawag niya akong tanga. Ngunit ang susunod niyang sinabi ang tunay na nagpaguho sa aking mundo. Alam ko. Alam kong mainit na ang mga mata ng mga nagpapautang sa akin, bulyaw ni Ricardo sa telepono. Kahit pabulong ay bakas ang takot. Ang utang ko sa sabong ay hindi basta-basta. 2.5 milyong piso. Iyan ang kailangan ko para hindi nila ako balatan ng buhay. Ang mga taong iyon ay hindi marunong maghintay. Sabong. 2.5 milyong piso. Kaya pala bigla silang nawalan ng pondo. Kaya pala kailangan nilang tumira rito, hindi dahil sa malas sa trabaho, kundi dahil sa bisyo. Isang bisyong sumira sa kanyang bait at dangal. Ang plano ay simple lang, dagdag pa ni Ricardo. Pagkatapos nating makuha ang pera at mga alahas, aalis kami rito sa Huwebes. Sasabihin ko kay Liza na may nakakuha akong trabaho sa probinsya, isang biglaang oportunidad. Sasama siya sa akin dahil mahal niya ako. Dahil tanga rin siya pagdating sa akin, doon ako muntik nang mapasigaw sa galit.
Gagamitin niya si Liza. Gagamitin niya ang pagmamahal ng aking anak para pagtakpan ang kanyang krimen. Gagawin niyang konsentidor ang aking anak nang hindi nito nalalaman at kung mapansin man ng matanda na may nawawala. Tawa ni Ricardo. Kukumbinsihin siya ni Liza na nakalimutan niya lang kung saan niya nilagay ang mga gamit niya. Alam mo naman ang mga matatanda, ulyanin na. Madaling lokohin ang memorya nila. Ulyanin, matanda, madaling lokohin. Iyan ang tingin niya sa akin. Isang biktima na wala ng laban. Isang taong maaari niyang nakawan at pagtawanan sa kanyang likuran. Nanatili akong nakikinig hanggang sa matapos ang tawag. Narinig ko ang kanyang mga hakbang pabalik sa silid nila ni Liza. Dahan-dahan. Maingat. Tila isang magnanakaw sa gabi. Bumalik ako sa aking higaan. Ngunit ang aking isipan ay gising na gising. Ang bawat salitang binitawan niya ay nakatatak sa aking utak. 2.5 milyong piso. Utang sa sabong. Pagnanakaw sa gabi ng Martes. Tumingin ako sa dilim. Akala ni Ricardo ay nakuha na niya ang lahat. Akala niya ay tapos na ang laban. Ngunit hindi niya alam kung sino ang kinalaban niya. Hindi lang ako isang matanda. Ako ay isang ama na handang protektahan ang kanyang anak. Ako ay isang dating investigator na marunong maglagay ng sariling bitag sa dilim ng hating gabing iyon. Isang pangako ang binuo ko. Hindi makuukuha ni Ricardo ang kahit isang sentimo mula sa bahay na ito at hinding-hindi niya kailanman maisasama si Liza sa kanyang madilim na mundo. Ang bulong sa hating gabi ay narinig ko. At ang bulong na iyon ang magiging mitsa ng kanyang pagbagsak. Hihintayin ko ang bukas. Hihintayin ko ang Martes. At doon, makikita niya kung sino ang tunay na tanga. Nanatili akong gising, nakikinig sa katahimikan. Naghahanda para sa laban na hindi niya inaasahan. Dahil sa bahay na ito, ang katotohanan ay laging lumalabas. Gaano man ito pilitin na itago sa dilim. Matulog ka na, Ricardo. Dahil ito na ang huling gabi na magiging kampante ka sa ilalim ng aking bubong. Sumikat ang araw ng may kakaibang ningning sa bintana ng aking kusina. Amoy ng bagong timplang kapeng barako at mainit na pandesal. Isang tipikal na umaga sa aming tahanan dito sa subdivision. Kung titingnan mula sa labas, tila wala kaming problema. Tila kami ay isang masayang pamilya na naghahanda para sa panibagong araw. Ngunit sa loob ng aking dibdib, may nakatagong bagyo. 7:00 na ng umaga. Inayos ko ang mga plato sa mesa. Isa-isa, maingat. Katulad ng pag-aayos ko sa aking plano, kailangan kong maging magaling na aktor ngayong umaga. Kailangan kong itago ang galit na nararamdaman ko mula pa kagabi. Naririnig ko na ang mga yabag nila pababa ng hagdan. Si Liza at ang traidor na si Ricardo. Magandang umaga, Tay. Bati ni Liza habang humahalik sa aking pisngi. Napansin ko ang pagod sa kanyang mga mata. Siguro ay hindi rin siya nakatulog ng maayos dahil sa pag-aalala sa kanilang sitwasyon. Ang kawawa kong anak, wala siyang kaalam-alam na ang katabi niya sa pagtulog ay ang taong nagnanakaw ng aming kapayapaan. Magandang umaga rin, anak, sagot ko ng may malambot na tinig. Pinilit kong gawing normal ang aking boses. Sumunod si Ricardo. Nakasuot siya ng isang malinis na polo. Tila isang disenteng tao. Ngumiti siya sa akin. Isang ngiting dati ay akala ko ay tapat. Ngunit ngayon ay nakikita ko na bilang isang mapanlinlang na maskara. Ang bango ng kape natin, Taya, sabi ni Ricardo habang nauupo sa kanyang pwesto. Salamat po sa paghahanda ng almusal. Tumango lang ako. Siyempre naman, kailangan nating kumain ng mabuti habang kumakain kami ng itlog at sinangag. Nagsimula ang aking pagkukunwari. Ginamit ko ang aking edad bilang aking sandata. Humawak ako sa aking ulo at bahagyang pumikit. Nagkunwari akong nahihilo ng kaunti. Tay, okay lang po ba kayo? Tanong ni Liza na agad na nag-alala. Okay lang ako. Anak, sabi ko habang dahan-dahang humihigop ng kape. Medyo kulang lang siguro sa tulog. Alam mo naman ang mga matatanda. Mahirap nang humanap ng mahimbing na pahinga. Minsan, kahit anong pikit ko, gising na gising ang diwa ko. Nakita ko ang mabilis na sulyap ni Ricardo sa akin. Alam kong nakikinig siya ng maigi
Alam kong bawat salita ko ay tinitimbang niya. Ganoon po ba, Tay? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang tono ay tila nag-aalala, ngunit alam kong naghahanap lang siya ng impormasyon. Baka kailangan niyo pong uminom ng bitamina o kaya naman ay gamot para makatulog? Ito na ang pagkakataon ko, ikinasa ko na ang pain. Iyon nga ang balak ko, Ricardo, sabi ko habang nakatingin sa aking tasa. Mabuti na lang at binigyan ako ng doktor ko ng mabisang sleeping pill noong nakaraang buwan, sabi niya. Kapag ininom ko raw iyon, kahit bombahin pa ang paligid, hindi ako magigising. Mahimbing na mahimbing. Tumigil si Ricardo sa pagnguya. Talaga po? Gaano po ba kabisa yan? Naku, sobrang tapang. Patuloy ko. Isang tableta lang. Bagsak na ako sa loob ng 10 minuto. At ang pinakamaganda, diretso ang tulog ko hanggang alas 8 ng umaga. Walang istorbo. Para akong patay kapag natutulog. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang anyo. Nagliwanag ang kanyang mukha kahit pilit niya itong itinatago. Ang kanyang mga balintataw ay lumaki sa isip ni Ricardo. Narinig na niya ang jackpot. Sa isip niya, sinabi ko na sa kanya ang oras kung kailan siya malayang makakagalaw. Mabuti po kung ganoon, Tay, sabi ni Ricardo, na tila nakahinga ng maluwag. Kailangan niyo po yan para lumakas ang inyong katawan, lalo na't may prayer meeting si Liza mamayang gabi. Hindi niyo na kailangang maghintay sa kanya. Tama ka, sagot ko ng may peking ngiti. Iinom ako ng gamot mamayang alas 7, saktong pag-alis ni Liza. Gusto ko talagang bumawi ng tulog. Mabuti po, Tay, dagdag ni Ricardo. Huwag kayong mag-alala. Ako naman ay nandito lang sa baba. Manonood lang ako ng TV para mabantayan ang bahay habang wala si Liza. Nabantayan ang bahay? O pagnakawan ng bahay? Gusto kong isigaw ang tanong na iyon sa kanyang mukha, ngunit nanatili akong mahinahon. Sa loob-loob ko, natatawa ako sa kanyang kayabangan. Akala niya ay napapaikot niya ako. Akala niya ay nakuha na niya ang susi ng aking yaman. At ngayon naman ay ang susi ng aking seguridad. Ulyaning matanda. Iyan ang tingin niya sa akin. Isang matandang ulyanin na nagbibigay pa ng impormasyon sa kanyang sariling kaaway. Ipinagpatuloy ko ang aking almusal. Pinanood ko ang pagkilos ni Ricardo. Mas naging magaan ang kanyang mga galaw. Mas naging madaldal siya tungkol sa mga bagay na walang kwento. Halatang halata ang kanyang katuwaan. Para siyang isang bata na nanalo sa laro. Ngunit hindi niya alam, ako ang gumawa ng laro. At ako rin ang gagawa ng wakas nito. Matapos ang almusal, nagboluntaryo si Ricardo na maghugas ng pinggan. Ako na rito, Tay. Magpahinga na kayo sa sala. Salamat, Ricardo, sabi ko. Napakabait mo, talagang manugang. Naglakad ako patungo sa sala at naupo sa aking paboritong silya. Pinanood ko ang aking mga kamay. Hindi na sila nanginginig. Ang panginginig ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Tumingin ako sa labas. Ang mga kapitbahay ay nagsisimula na ring lumabas. Ang buhay ay nagpapatuloy. Ngunit mamayang gabi, sa ilalim ng dilim, magtatapos ang pagbibida ni Ricardo. Gagamitin mo ang aking katandaan para lokohin ako? Sige. Gagamitin ko rin ang aking katandaan para bitagin ka. Isang mapanganib na pagkukunwari ang sinimulan ko ngayong umaga. Isang pagkukunwari na magdadala sa iyo sa sarili mong hukay. Hihintayin ko ang gabi. Hihintayin ko ang alas 7. Hihintayin ko ang sandaling isipin mo na ikaw na ang pinakamatalinong tao sa bahay na ito. Dahil sa bawat segundo na lumilipas, papalapit na tayo sa pagsabog na hinding-hindi mo malilimutan. Magpakasaya ka muna sa paghuhugas ng pinggan, Ricardo. Dahil iyan na ang huling mabuting gawa na magagawa mo sa bahay na ito. Nanatili akong nakaupo, tahimik, nakatingin sa malayo, habang ang kape sa aking tabi ay dahan-dahang lumalamig, katulad ng aking plano. Naupo ako sa aking paboritong tumba-tumba sa balkonahe, habang dahan-dahang gumagalaw ang silya, pabalik-balik, pabalik-balik. Ganoon din ang aking isipan. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Kulubot na ang balat, may mga batik na ng katandaan. Ngunit sa ilalim ng mga kulubot na iyon, naroon pa rin ang lakas ng isang taong hinarap ang lahat ng uri ng panloloko sa loob ng 3 dekada. 3 dekada.
30 taon akong nagtrabaho bilang isang insurance investigator sa Makati, sa gitna ng ingay ng traffic, sa loob ng mga matatayog na gusali. Doon ako nahasa. Ang trabaho ko noon ay hindi biro. Kailangan mong basahin ang nasa pagitan ng mga linya. Kailangan mong makita ang hindi sinasabi ng bibig. Kailangan mong amuyin ang masangsang na amoy ng kasinungalingan sa likod ng mga pirmadong dokumento sa Makati. Natutunan ko na ang bawat tao ay may itinatagong kuwento. At ang pinakamagaling na manloloko ay ang mga taong mukhang pinaka-inosente. Ipinikit ko ang aking mga mata. Binalikan ko ang nakaraang 3 linggo mula nang tumawag si Liza na umiiyak. Humihingi ng tulong dahil nawalan daw ng trabaho si Ricardo. Pinatuloy ko sila sa aking bahay nang walang pag-aalinlangan. Dahil mahal ko ang aking anak. Dahil ang aking tahanan ay tahanan din niya. Ngunit, ngayon, habang inaalala ko ang bawat detalye, ang bawat red flag ay tila nagniningas na apoy sa aking alaala. Ngayon ko lang napagtanto, ang talas ng aking pag-iisip ay hindi nawala. Pansamantala lamang itong natakpan ng aking pagmamahal bilang isang ama. Naalala ko noong unang linggo nila rito. Madalas magtanong si Ricardo tungkol sa aking mga kapitbahay. Tay, sino po ba ang laging nasa bahay sa umaga? Tanong niya. May mga CCTV po ba ang mga guard sa gate natin? Akala ko noon ay nag-aalala lang siya sa aming seguridad. Akala ko ay gusto niya lang akong protektahan. Ngunit nagkamali ako. Hindi siya nag-aalala para sa akin. Sinusuri niya ang aking paligid. Sinusukat niya ang pagkakataon kung kailan siya maaaring kumilos nang walang nakakakita. Isa pang alaala ang bumalik sa akin noong minsang nagpasama ako sa kanya sa bangko. Tay, ako na ang magdadala ng bag niyo, sabi niya nang may malambot na tinig. Pagdating sa bangko, napansin ko ang kanyang mga mata. Hindi siya nakatingin sa mga poster o sa TV. Nakatingin siya sa teller. Nakikinig siya sa bawat transaksyong ginagawa ko. Tinatanong niya kung bakit kailangan ko pang mag-update ng passbook. Tinatanong niya kung magkano ang laman ng aking savings account. Sinagot ko siya noon. Nagtiwala ako. Akala ko ay bahagi iyon ng pagiging pamilya. Ngunit sa mundo ng isang investigator, ang labis na pagtatanong ay laging may katumbas na motibo. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang mga palihim niyang tawag sa telepono. Ilang beses ko siyang nakita sa likod bahay. Gabi na ay may kausap pa. Kapag lalapit ako, bigla niyang ibababa ang linya. Tungkol lang po sa ina-applyan kong trabaho, tay. Sasabihin niya nang may peking ngiti, trabaho. Iyon ang lagi niyang palusot. Ngunit ang totoo, ang tinatawagan niya ay ang mga taong naniningil sa kanya. Ang mga taong pinagkakautangan niya sa sabong. 2.5 milyong piso. Isang malaking halaga na sumira sa kanyang dangal. Habang iniisip ko ito, naramdaman ko ang hapdi sa aking dibdib. Ginamit niya ang aking pagtitiwala bilang sandata laban sa akin. Ang pagmamahal na ibinigay ko sa kanya bilang manugang ay ginamit niyang pagkakataon para pagnakawan ako. Inisip niya na dahil matanda na ako, ay ulyanin na ako. Inisip niya na ang aking talas ay naging mapurol na sa paglipas ng panahon. Ngunit nagkakamali ka, Ricardo. Malaki ang pagkakamali mo. Ang karanasan ko sa Makati ay hindi basta-basta mawawala. Ang kakayahan kong makakita ng butas sa mga kwento ay bahagi na ng aking pagkatao. Sa bawat segundo, nananatili ka sa bahay na ito. Nag-iiwan ka ng bakas. At ang mga bakas na iyon ang gagamitin ko para ilantad ang totoo mong kulay. Ngayon, ang lahat ng mga katanungan mo, ang lahat ng mga pabor na hiningi mo, ay may sagot na sa akin. Alam ko na ang iyong laro. Alam ko na ang iyong susunod na hakbang. Hindi ako ulyanin. Hindi ako mahina. Ako pa rin ang taong kinatatakutan ng mga manloloko sa mga opisina ng insurance noon. Ako pa rin ang investigator na nakakahanap ng ebidensya sa ilalim ng mga tumpok ng kasinungalingan. At sa pagkakataong ito, ang kasong ito ay personal. Liza, anak ko, patawarin mo ako kung kailangan kong gawin ito. Patawarin mo ako kung kailangan mong masaktan sa katotohanan. Ngunit mas mabuting masaktan ka ngayon sa katotohanan
kaysa habang buhay kang mabuhay sa isang kasinungalingan kasama ang isang magnanakaw. Tumingin ako sa langit. Papalubog na ang araw. Ang kadiliman ay paparating na. Ngunit para sa akin, ngayon pa lang nagiging malinaw ang lahat. Ang bawat piraso ng puzzle ay nabuo na sa aking isipan. Ang susing nakuha mo, ang safe na balak mong buksan, lahat ng iyan ay bahagi na ng aking bitag. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay malamig, ngunit ang aking puso ay nagniningas sa determinasyon. Bukas, pagdating ng Martes, ipapakita ko sa iyo kung paano maglaro ang isang taong sanay sa Makati. Ipapakita ko sa iyo na ang buhok ko ay pumuti dahil sa karanasan, hindi dahil sa katandaan lamang. Ricardo, maghanda ka. Dahil ang talas ng investigator na binaliwala mo ang siyang magpuputol sa lahat ng mga plano mong masama. Tumayo ako sa aking tumba-tumba. Ang tunog ng silya ay huminto na. Handa na ako. Ang kabanatang ito ng panggagamit mo ay matatapos na sa paraang hinding-hindi mo inaasahan. Sa bahay na ito, ang katotohanan ang laging mananaig. At sa gabing ito, natutunan ko ang pinakamahalagang aral. Ang pagtitiwala ay para lamang sa mga taong karapat-dapat. At ikaw, Ricardo, ay matagal nang nawalan ng karapatang iyon. Ngayon, hayaan nating magsimula ang tunay na investigasyon. Ang investigasyong magtatapos sa iyong pangarap na pagnakawan ang iyong sariling pamilya, tahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang pag-ugong ng bentilador sa sala at ang paminsan-minsang huni ng mga ibon sa labas ng bintana. Mainit ang sikat ng araw, tipikal na hapon dito sa atin sa Pilipinas, kung saan ang lahat ay tila gustong umidlip muna. Ngunit ako, heto, gising na gising ang diwa. Alam kong wala sina nanay at tatay. Umalis sila para asikasuhin ang ilang papeles sa munisipyo, kaya naiwan akong mag-isa sa bahay. Ito na ang pagkakataong hinihintay ko. Noong isang araw pa ako nababagabag. May kung anong bigat sa aking dibdib dahil sa hinala kong may nagtatangkang kumuha ng susi ng ating safe. Hindi lang ito tungkol sa pera. Higit pa roon, tungkol ito sa tiwala. Mahirap ibalik ang tiwala kapag ito ay nabasag na. Parang isang mamahaling florera na kapag nagkapira-piraso ay hindi mo na muling mabubuo ng perpekto. Kaya naman, bago pa sila umalis, dumaan muna ako sa bayan. Naglabas ako ng 500 piso mula sa aking pitaka. Sabi ko sa sarili ko, David, kailangang maging matalino ka rito. Hindi sapat ang seryosong usapan. Kailangan ng ebidensya. Sa isang maliit na tindahan ng mga gamit pangkasiyahan, nakakita ako ng isang confetti cannon. Alam nyo naman yun, di ba? Yung pinapatunog tuwing may handaan o bagong taon. Pero hindi lang basta papel ang nasa loob nito. Bumili rin ako ng tinatawag nilang ultra-fine glitter. Napakapino ng mga kislap nito. Kulay pilak at ginto. Sa unang tingin, mukha itong maganda. Nakakaakit sa mata. Pero ang totoo, ito ang aking magiging pinakamabisang sandata. Alam niyo ba ang tungkol sa glitter? Kapag dumikit ito sa iyong balat o sa iyong damit, hinding-hindi mo ito basta-basta matatanggal. Kahit anong kuskus mo, kahit anong hugas mo ng sabon, may maiiwang kislap, mananatili itong saksi sa iyong ginawa. Dahan-dahan akong pumasok sa silid kung saan nakalagay ang maliit na drawer doon sa loob. Sa ilalim ng ilang lumang resibo at dokumento, nakatago ang susi ng ating vault. Ang vault na naglalaman ng ating mga pinaghirapan sa loob ng maraming taon. Huminga ako ng malalim. Pasensya ka na, bulong ko sa hangin, pero kailangan kong gawin ito para sa ating lahat. Inilabas ko ang confetti cannon. Maingat ko itong binuksan para palitan ang laman. Inalis ko ang malalaking piraso ng papel at pinalitan ito ng sandamakmak na pinong kislap. Libu-libong maliliit na butil ng kinang. Naisip ko, kapag binuksan ang drawer na ito ng biglaan, ang mekanismong inayos ko ay magpapasabog ng lahat ng kinang na ito sa mukha at katawan ng kung sinuman ang nagnanakaw. Inayos ko ang tali. Isang manipis at halos hindi makitang nylon na pising. Ikinabit ko ang isang dulo sa likod ng drawer at ang kabila naman ay sa gatilyo ng cannon. Sinubukan ko muna ito ng dahan-dahan. Tinitiyak na sa kaunting hila lang, sasabog na ang sorpresa.
Habang ginagawa ko ito, naalala ko ang sabi ng aking lolo noon. Sabi niya, David, ang katotohanan ay parang liwanag. Kahit anong tago mo, lilitaw at lilitaw ang kislap nito sa dilim. Ngumiti ako ng mapait. Sa pagkakataong ito, ang katotohanan ay hindi lang lilitaw. Ito ay kikinang ng husto. Pagkatapos ng halos 1 oras na pagkutinting, natapos din ako. Maayos na ang lahat. Ibinalik ko ang mga gamit sa drawer sa paraang parang walang nagbago. Ang susi ay nandoon pa rin, tila isang pain sa gitna ng bitag. Isinara ko ang drawer ng dahan-dahan. Click. Isang mahinang tunog, pero para sa akin, ito ay hudyat na handa na ang lahat. Napatingin ako sa aking mga kamay. May iilang butil ng glitter na dumikit sa aking daliri. Pinagmasdan ko ito. Napakaliit pero napakalinaw sa ilalim ng ilaw. Kumikinang, nagniningning. Kahit pinalipad ko ang aking kamay, nandoon pa rin sila. Hindi sila aalis. Ganyan din ang mangyayari sa iyo, isip-isip ko, habang iniisip ang taong nagbabalak sa amin ng masama. Magkakaroon ka ng marka na hindi mo maitatago. Isipin niyo na lang. Lalabas ang salarin mula sa silid na ito na parang galing sa isang party. Puno ng kislap ang buhok, puno ng kinang ang mga braso. Kahit maghugas siya ng mukha sa banyo, kahit palitan niya ang kanyang suot na t-shirt, ang mga maliliit na butil na iyon ay papasok sa kanyang mga kuko, sa kanyang mga pilikmata, sa bawat sulok ng kanyang balat. Hindi niya maikakaila ang kanyang ginawa. Hindi niya masasabing hindi ako ang kumuha. Dahil ang ebidensya mismo ang sisigaw ng katotohanan. Ang bawat kislap ay magiging isang sumbong. Umupo ako sa aming tumba-tumba sa balkonahe. Kumuha ako ng isang basong malamig na tubig. Pinapakiramdaman ko ang tibok ng aking puso. May kaunting kaba, oo, pero mas nangingibabaw ang determinasyon. Hindi ko gustong mapahiya ang kahit na sino. Hindi ko gustong magkaroon ng gulo sa loob ng ating tahanan. Pero minsan, kailangang maging matigas para maprotektahan ang mga mahal sa buhay, ang perang pinaghirapan ni nanay at tatay. Ang mga alahas na pamana pa ng ating mga ninuno. Hindi ko hahayaang mawala na lang ang mga iyon dahil sa kasakiman ng iba. Ngayon, maghihintay ako. Maghihintay ako hanggang sa bumalik sila. Maghihintay ako kung kailan kakagat ang isda sa pain. Sa bawat segundong lumilipas, mas tumitindi ang aking pananalig na tama ang aking ginawa. Ang bitag na ito ay hindi para saktan ang katawan ng sinuman. Ito ay para gisingin ang kanilang konsensya. Ito ay para ipakita na sa bahay na ito, ang katapatan ay pinapahalagahan at ang panlilinlang ay may katapat na ningning. Muli, tiningnan ko ang aking mga kamay. Wala na ang kislap dahil maingat ko itong pinunasan ng basang tela, pero para sa taong tatamaan ng aking bitag, hindi magiging ganito kadali ang lahat. Ang bitag ay nakahanda na. Ang kislap ay naghihintay na lamang ng pagkakataon. At ako? Ako ay nakahanda na ring harapin ang anumang katotohanang ibubunyag ng nagniningning na pasabog na iyon. Sana lang ay mali ang aking hinala. Pero kung tama man ako, nakahanda na ang lahat. Ang katotohanan ay malapit na nating makita. At ito ay magiging napakalinaw, napakakinang, at hinding-hindi maikakaila. Dumating na ang gabing pinakahihintay ko. Isang gabing tila mas madilim kaysa sa mga nagdaang gabi. Habang nakaupo ako sa aming lumang tumba-tumba, pinagmamasdan ko ang unti-unting paglamon ng dilim sa bakuran. Ang hangin ay tuyot at mainit, tipikal na gabi bago ang pag-ulan dito sa ating bayan. Ngunit sa loob ng aking dibdib, may ibang uri ng bagyo ang nagbabadyang sumabog. Ito na ang pagkakataon. Ang huling pain ay nailatag ko na. Maya-maya pa, narinig ko ang yabag ni Ricardo. Si Ricardo, ang asawa ng aking pamangkin. Matagal na silang nakatira sa ilalim ng aming bubong. Itinuring namin silang parang sariling mga anak. Pero ngayong gabi, ang kanyang bawat galaw ay puno ng pag-aalinlangan. May bitbit siyang 2 bote ng serbesa. Nakangiti siya. Pero ang ngiting iyon ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Malalamig ang kanyang mga tingin, parang may itinatagong sikreto sa likod ng bawat kurap. Tito David, tawag niya sa akin. Magpahinga na po muna kayo. Uminom muna tayo ng malamig na serbesa para masarap ang tulog nyo. Tiningnan ko ang bote. Sa loob ng isip ko,
Napangiti ako ng mapait. Alam ko ang laro mo, Ricardo. Gusto mo akong malasing. Gusto mong mawala ako sa sarili ko para maging malaya ang iyong mga kamay sa paggawa ng kasalanan. Uminom. Uminom para makalimot. Iyan ang gusto niyang mangyari. Umiling ako ng dahan-dahan. Pinilit kong maging mahinahon ang aking boses, parang isang matandang walang muwang. Salamat, Ricardo. Pero alam mo namang bawal na sa akin ang uminom ng ganyan. Pinagbabawalan na ako ng doktor. Baka tumaas na naman ang presyon ko, mahirap na. Nakita ko ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Bahagya siyang natigilan. Siguro ay iniisip niya kung paano niya ako mapapatulog ng mahimbing, pero hindi siya sumuko. Kahit konti lang po, Tito? Pamparelax lang po, pamimilit pa niya. Hindi na talaga hiho, sagot ko. Ngunit huwag kang mag-alala. Balak ko talagang matulog ng maaga ngayon. Pagod na ang aking katawan. Upang mas mapaniwala siya, inilabas ko ang isang maliit na lalagyan ng gamot mula sa aking bulsa. Ipinakita ko sa kanya ang isang tableta. Ito. Iinom na lang ako ng aking sleeping pill. Kailangan ko ito para hindi ako magising sa kalagitnaan ng gabi. Sleeping pill. Isang pampatulog. Nakita ko ang kislap ng galak sa kanyang mga mata nang makita ang gamot. Akala niya ay nakuha na niya ang kanyang gusto. Akala niya ay magiging mahimbing ang aking tulog habang nilolooban niya ang aming mga pinaghirapan. Nagkunwari akong uminom ng tubig at nilunok ang gamot. Pero sa katotohanan, itinago ko lang ito sa ilalim ng aking dila. Sanay na ako sa ganitong mga diskarte. Sa edad kong ito, marami na akong natutunan tungkol sa pagpapanggap para lamang maprotektahan ang katotohanan. Sige na, Ricardo, sabi ko habang nagkukunwaring humihikab. Papasok na ako sa kwarto. Pakisara na lang ang mga pinto pagkatapos mo. Opo, Tito David. Ako na pong bahala rito. Matulog na po kayo ng mahimbing, sagot niya na may halong kagalakan sa boses. Mahimbing. Gustong-gusto niyang matulog ako ng mahimbing. Habang naglalakad ako patungo sa aking silid, nasalubong ko si Liza. Nakabihis siya ng kanyang paboritong barong na pambahay, yung ginagamit niya kapag pumupunta sa simbahan. Hawak niya ang kanyang rosaryo at isang maliit na Biblia. Aalis na ako, David, bulong niya sa akin. Pupunta lang ako sa aming prayer meeting sa bahay ni Maring Ising. Malapit lang naman yon. Baka hating gabi na ako makabalik dahil marami kaming ipagdarasal. Tiningnan ko si Liza, ang aking butihing asawa. Napaisip ako, alam ba niya? Alam ba niya ang balak ni Ricardo? O baka naman ginagamit lang din siya? Ang prayer meeting? Isang banal na gawain, ngunit gagamitin bilang dahilan para iwan akong mag-isa sa bahay. Sige, Liza, sagot ko. Mag-iingat ka sa paglalakad. Madilim na sa labas. Huwag kang mag-alala, David. Kasama ko ang Panginoon, sabi niya bago lumabas ng pinto. Ang Panginoon. Binanggit niya ang pangalan ng Diyos habang may nangyayaring hindi maganda sa loob ng sarili naming tahanan. Masakit. Napakasakit isipin na ang relihiyon ay nagiging panakipbutas sa mga maling gawain. Narinig ko ang pag-andar ng sasakyan. Umalis na si Liza. Naiwan na kaming dalawa ni Ricardo sa loob ng bahay. Ang katahimikan ay nagsimulang mamayani, ngunit ito ay isang katahimikang nakakabingi. Pumasok ako sa aking silid at isinara ang pinto. Hindi ko ito nilock para hindi halata. Humiga ako sa aking kama. Suot pa rin ang aking mga damit sa loob ng kumot. Idinilat ko ang aking mga mata sa dilim. Dito sa loob ng silid, ang bawat tunog ay nagiging malakas. Rinig ko ang pagtiktak ng orasan sa dingding. Tik, tak, tik, tak. Bawat segundo ay parang isang paalala na papalapit na ang takdang oras. Narinig ko ang mahinang pagbukas ng pinto sa labas. Narinig ko ang mga yabag ni Ricardo na tila nagmamanman. Marahil ay tinitiyak niya kung nakatulog na nga ako. Huminga ako ng malalim at mabagal, ginagaya ang ritmo ng isang taong himbing na himbing sa pagkakaidlip. Pagpanggap. Kailangan kong maging magaling sa pagpapanggap. Sa mga sandaling ito, naaalala ko ang lahat ng hirap namin ni Liza para maipon ang 50,000 piso, 50,000 pesos, na itinatago namin sa maliit na vault. Ang perang iyon ay para sa aming pagtanda, para sa aming mga gamot, at para na rin sana sa kinabukasan ng aming mga apo. Hindi ko akalain na ang mismong mga taong pinagkakatiwalaan namin ang magtatangkang kumuha nito. Bakit?
Iyan ang tanong na paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Bakit kailangang dumaan sa ganitong paraan? Kung kailangan nila ng tulong, bakit hindi sila magsabi ng tapat? Bakit kailangang magnakaw? Bakit kailangang manlinlang? Ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, kahit anong dikit mo, mananatili ang mga lamat. At ngayong gabi, ang salaming iyon ay tuluyan ng magkakapira-piraso. Naririnig ko na ang mahinang pagpihit ng doorknob sa kabilang silid. Doon kung saan nakatago ang drawer. Doon kung saan naroon ang aking malikhaing bitag. Kumakabog ang aking dibdib. Dug-dug. Dug-dug. Parang gusto nitong lumabas sa aking balat. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Hindi ako dapat gumalaw. Hindi ako dapat mag-ingat. Ang bitag ay handa na. Ang confetti cannon na puno ng ultrafine glitter ay naghihintay lang ng isang maling hila, isang maling galaw, at ang buong silid ay mapupuno ng kislap, isang kislap na magmamarka sa salarin habang buhay. Hinihintay ko ang tunog ng pagsabog, ang tunog ng katotohanan. Patawarin niyo ako, bulong ko sa aking isipan. Hindi ko alam kung para kanino ang tawad na iyon. Para ba sa aking sarili dahil sa gagawin kong paghuli sa kanila? O para sa kanila dahil sa pagbagsak ng kanilang dangal? Sa dilim ng aking silid, naghihintay ako. Ang huling pain ay nakalatag na. Ang isda ay malapit ng kumagat. At sa pagdating ng bukas, wala nang lihim na hindi mabubunyag. Ang lahat ay magniningning sa ilalim ng ilaw ng katotohanan. Nanatili akong gising, nakikinig, nagmamasid. Ang gabi ay mahaba pa. Ngunit alam ko, hindi na magtatagal. Ang kislap ay paparating na. 2:00 na ng madaling araw. Sa oras na ito, ang buong mundo ay tila natitigilan. Ang bawat pamilya sa ating munting bayan ay himbing na sa pagkakaidlip. Maririnig na lamang ang malayong tahol ng aso at ang huni ng mga kuliglig sa labas. Ngunit sa loob ng aking silid, ang katahimikan ay hindi nagdadala ng kapayapaan. Ito ay isang katahimikang mabigat. Isang katahimikang nagbababadya. Nakayukayuk ako sa aking kama, balot ng makapal na kumot, ngunit hindi ako natutulog. Ang aking mga mata ay nakadilat sa gitna ng kadiliman, naghihintay. Nagmamanman, biglang narinig ko ang isang tunog. Isang napakahinang kaluskos mula sa labas ng aking pinto. Ito na, bulong ko sa aking isip. Ito na ang sandali. Dahan-dahan, napakabagal, bumukas ang pinto ng aking silid. Hindi ito lumikha ng ingay dahil nilagyan ko ng langis ang mga bisagra nito noong isang araw. Isang anino ang pumasok. Kahit madilim, kilala ko ang bawat galaw ng aninong iyon. Ang balikat, ang tangkad, ang paraan ng paghakbang. Walang duda. Si Ricardo iyon. Pumasok siya ng patiyad, tila isang magnanakaw sa sarili niyang tahanan. Huminto siya sandali sa gilid ng aking kama. Pakiramdam ko ay tinitingnan niya kung talagang himbing ako sa pagkakaidlip. Pinanatili ko ang aking paghinga na mabagal at malalim. Pinilit kong huwag manginig kahit na ang puso ko ay tila gustong tumalon palabas ng aking dibdib sa sobrang kaba. Matapos ang ilang sandali, tumuloy siya sa sulok ng silid. Doon kung saan nakalagay ang aking lumang drawer. Narinig ko ang mahinang tunog ng susi. Ang peking susi na sadyang iniwan ko sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya iyon. Ramdam ko ang kanyang pagmamadali, ang kanyang pagkakasabik. Siguro ay iniisip niya ang 50,000 piso, 50,000 pesos, na inaakala niyang makukuha niya ngayong gabi. Inilagay niya ang susi sa drawer. Click, ang tunog ng pagbukas. Huminga ako ng malalim. 1, 2, 3. Bilang ko sa aking isipan at biglang, puff! Isang malakas na pagsabog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Hindi ito pagsabog ng apoy, kundi isang pasabog ng hangin at libu-libong maliliit na bagay. Kasabay nito, narinig ko ang malakas na hiyaw ni Ricardo. Aray! Ano ito? Ano ito? Ang sigaw niya. Puno ng gulat, puno ng takot. Mabilis akong bumangon. Sa isang iglap, inabot ko ang switch ng ilaw sa tabi ng aking kama. Click! Biglang nagliwanag ang buong silid. Napapikit ako sandali dahil sa biglang silaw, pero nang idilat ko ang aking mga mata, isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang tumambad sa akin. Si Ricardo.
Nakatayo siya sa gitna ng silid, nakatulala at tila estatwa. Pero hindi siya ordinaryong Ricardo. Mula ulo hanggang paa, nababalot siya ng kinang. Ang kanyang buhok, ang kanyang mukha, ang kanyang mga braso, at ang kanyang t-shirt. Lahat ay puno ng ultrafine glitter. Kulay pilak at ginto ang nagniningning sa kanyang buong katawan. Ang kislap, ang nakakasilaw na kislap, napatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. At sa bawat galaw niya, may mga kislap na nalalaglag sa sahig. Ang drawer ay nakabukas pa rin. At doon ay makikita ang mga tira-tirang konfeti na lumilipad pa sa hangin. Tito David. Ang tanging nabigkas niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Halos hindi lumalabas ang tunog sa kanyang lalamunan. Hindi ako nagsalita agad. Pinagmasdan ko lang siya. Ang sakit na nararamdaman ko sa aking puso ay mas matindi pa kaysa sa anumang galit. Ricardo, ang mahinang sabi ko. Bakit, hiho? Bakit kailangang umabot sa ganito? Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Sinubukan niyang kuskusin ang kanyang braso pero lalo lang kumalat ang kinang, lalo lang itong dumikit sa kanyang balat. Ang bawat kislap ay tila isang sumpa na ayaw siyang iwanan. Hindi ko po sinasadya, Tito. Kailangan ko lang po ng pera. Ang sabi niya, habang nagsisimulang pumatak ang luha sa kanyang mga matang puno rin ng kinang. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Liza. Akala ko ay nasa prayer meeting siya, pero naroon siya, nakatayo sa may pintuan. Mukhang kanina pa siya nakikinig sa labas. Panginoon ko, ang bulong ni Liza. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Tumingin si Ricardo kay Liza. Ang mukha niya ay punong-puno ng kahihiyan. Paano mo nga naman itatago ang iyong kasalanan kung ikaw ay nagniningning sa gitna ng dilim? Ang glitter na iyon ay hindi lang basta palamuti. Ito ang aking marka. Ito ang marka ng katotohanan. Tingnan mo ang iyong sarili, Ricardo. Ang sabi ko sa kanya, ang kislap na yan. Hindi yan. Basta-basta mawawala. Kahit maligo ka ng 10 beses, kahit kuskusin mo ang balat mo ng bato, may maiiwang kinang. Mananatili yan bilang paalala sa gabing ito. Kinang. Ang nagniningning na ebidensya, lumapit ako sa kanya ng dahan-dahan. Bawat hakbang ko ay mabigat. Itinuring ka naming anak. Pinakain, pinatira, at minahal. Pero ang binalik mo sa amin ay panlilin lang. Yumuko si Ricardo. Humahagulgol na siya ngayon. Ang mga luha niya ay humahalo sa mga kislap sa kanyang pisngi na lumilikha ng mga guhit na nagniningning sa ilalim ng ilaw. Patawad po, ang paulit-ulit niyang sambit. Ngunit ang salitang patawad ay madaling sabihin. Ang mahirap ay ang paghilom ng sugat na iniwan niya sa aming tiwala. Tumingin ako kay Liza. Ang aking asawa ay hindi rin makapagsalita. Alam ko ang iniisip niya. Ang sakit ng pagtataksil ng isang kapamilya ay mas masakit pa kaysa sa mawalan ng pera. Ang pera ay kinikita, ang pera ay napapalitan. Pero ang dangal, ang katapatan, kapag nawala yan, mahirap na itong ibalik. Muli, tiningnan ko si Ricardo. Kumikinang pa rin siya. Sa ilalim ng maliwanag na bumbilya ng aking silid, para siyang isang tauhan sa isang malungkot na dula. Isang taong binalot ng kinang para lamang ipakita ang dumi sa loob ng kanyang puso. Ang bitag na ito, ang sabi ko, ay hindi para saktan ka. Ginawa ko ito para hindi mo maikaila ang iyong ginawa. Para kahit anong tago mo, kahit anong rason ang ibigay mo, ang kislap sa iyong katawan ang magsasabi ng totoo. Ang totoo. Ang nagniningning na katotohanan. Tumayo ako ng matuwid at huminga ng malalim. Ang bigat sa aking dibdib ay unti-unting napapalitan ng isang uri ng kapayapaan. Hindi dahil nakuha ko ang aking gusto, kundi dahil tapos na ang pagtatago. Wala nang lihim. Wala nang pag-aalinlangan. Lumabas ka na, Ricardo, ang utos ko. Lumabas ka at harapin ang iyong ginawa. At sa bawat pagkakataon na makakakita ka ng kislap sa iyong damit o sa iyong balat sa mga susunod na araw, alalahanin mo ang gabing ito. Lumakad si Ricardo palabas ng silid, nakayuko. Bit-bit ang kanyang kahihiyan at ang libu-libong butil ng glitter na magsisilbing saksi sa kanyang pagtataksil. Naiwan kami ni Liza sa silid, tahimik. Ang tanging natira ay ang mga kislap sa sahig na tila mga bituin na nalaglag mula sa langit. David, ang tawag ni Liza.
sa akin. Alam ko, Liza, sagot ko. Alam ko. Masakit. Pero kailangan nating makita ang kislap na ito para malaman natin kung sino ang tunay na tapat sa atin. Pinatay ko ang ilaw. Ngunit sa dilim, parang nakikita ko pa rin ang mga maliliit na kislap na naiwan sa sahig. Ang gabi ay malapit nang matapos. At sa pagdating ng umaga, isang bagong simula ang kailangang harapin. Isang simula na wala ng mga lihim, ngunit puno ng mga aral na kasing ningning ng kislap sa dilim. Tahimik ang gabi, pero sa loob ng aming bahay, tila may dumadagundong na kulog. Isang kulog na hindi nanggaling sa langit, kundi mula sa aming mga nasirang puso. Maliwanag ang bawat sulok ng silid dahil sa bukas na ilaw, at sa gitna ng lahat ng ito, naroon si Ricardo. Nagniningning siya. Ang bawat butil ng glitter na sumabog sa kanya ay kumikislap sa ilalim ng bumbilya. Pero sa kabila ng ningning na iyon, ang kanyang mukha ay puno ng dilim. Isang dilim na dala ng kahihiyan at takot. Sa pintuan, nakatayo si Liza, ang aking asawa, ang babaeng buong buhay kong minahal at pinrotektahan. Nakita ko ang pangangatog ng kanyang mga labi. Nakita ko kung paano siya humawak sa hamba ng pinto para hindi siya matumba. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa akin, sa bukas na drawer at kay Ricardo, na tila isang lantang gulay sa gitna ng kwarto. David, Ricardo. Ang tanging nabigkas ni Liza. Ang boses niya ay parang isang bulong na dinala ng hangin. Punong-puno ng pait, punong-puno ng pagkalito. Nagsimulang kumilos si Ricardo. Sinubukan niyang lumapit kay Liza. Sa bawat hakbang niya, may mga kislap na nalalaglag sa aming lumang sahig na nara. Ang mga kislap na iyon ay tila mga piraso ng aming tiwala na nagkakadurog-durog. Liza, makinig ka. Ang pagsusumamo ni Ricardo. Nagkakamali kayo ng iniisip. Hindi ko ito gustong gawin. Napilitan lang ako. Gusto ko lang namang magkaroon tayo ng puhunan para sa ating kinabukasan. Para hindi na tayo laging umaasa kay Tito David. Puhunan. Ang salitang iyon ay parang isang malakas na sampal sa aking mukha. Ang 50,000 piso, 50,000 pesos, na pinag-ipunan namin ni Liza sa loob ng maraming taon. Ang perang sana ay para sa aming pagtanda at para sa mga oras ng pangangailangan. Iyon ang tinatawag niyang puhunan? Ang nakawin ang pinaghirapan ng iba? Tiningnan ko si Ricardo ng diretsyo sa kanyang mga mata. Napilitan ka, Ricardo? O sadyang naging mapangahas ka dahil akala mo ay mahina na ang aking isip? Hindi po, Tito. Mabilis niyang sagot. Mahal ko po kayo. Alam niyo yan. Itinuring ko kayong ama. Nagdilim lang po ang paningin ko dahil sa hirap ng buhay. Hirap. Hirap ng buhay. Iyan ang laging dahilan ng mga taong ayaw magpakatotoo. Alam nyo, sa aming edad, marami na kaming nakitang ganito. Ang mga salitang matatamis na ginagamit para takpan ang mapait na katotohanan. Tiningnan ni Liza si Ricardo, na tila ba ngayon lang niya ito nakilala. Ricardo, bakit mo ito nagawa? Bakit sa pamilya mo pa? Bakit sa asawa ko? Dito na ako kumilos. Alam ko na darating ang oras na gagamitin niya ang kanyang dila para bumuo ng mga kwentong hindi totoo. Ang maskara niya ay nakadikit pa rin kahit na puno na ito ng kislap. Kailangan ko itong baklasin. Kailangan kong ipakita ang tunay na kulay ng taong nasa harap namin. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking barong na pambahay. Isang simpleng gadget lang ito, pero ito ang naging saksi sa mga bagay na hindi nakikita ng mata. Liza, ang tawag ko sa aking asawa. Huwag kang makikinig sa kanyang mga salita. Makinig ka rito. Makinig ka sa katotohanan. Pinindot ko ang play sa aking recording app. Sa simula, ang maririnig lang ay ang mahinang ingay ng hangin, pero maya-maya lumabas ang boses ni Ricardo. Hindi ito ang boses na malumanay na naririnig namin araw-araw. Hindi ito ang boses ng isang mapagmahal na pamangkin o asawa. Ang boses sa recording ay magaspang, puno ng kayabangan, puno ng kawalan ng respeto. Huwag kang mag-alala, ang sabi ng boses ni Ricardo sa recording. Mukhang may kausap siya sa telepono noong hapong iyon, habang akala niya ay nasa palengke ako. Madali lang utuin ang matandang yan. Ulyanin na si David. Konting drama lang. Naniniwala na agad. Napatigil ang lahat. Ang bawat salita ay parang isang patalim na bumabaon sa aming pagkatao. Ulyanin. Isang matandang madaling utuin.
Iyan ang tingin niya sa akin. Ang taong kumupkup sa kanya. Ang taong nagbigay sa kanya ng bubong at pagkain. Pero hindi pa doon natatapos ang recording. Nagpatuloy ang boses ni Ricardo. Kapag nakuha ko na ang pera sa vault, aalis na tayo rito. Ang sabi niya sa kausap. Hindi ko na kayang tiisin ang pananatili sa bahay na ito na amoy matanda. Isasama ko si Liza, pero iiwan natin ang matanda. Wala na siyang silbi kapag wala na siyang pera. Hahayaan ko siyang mabulok dito. Mabulok. Isang salitang napakasakit pakinggan. Nakita ko ang pagbagsak ng mga balikat ni Liza. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang napunta sa kanyang mukha. Nagsimula siyang humagulgol. Isang iyak na puno ng pait. Isang iyak ng isang taong nalaman na ang kanyang minahal ay isang malaking kasinungalingan. Tumingin ako kay Ricardo. Wala na ang kanyang ningning. Ang mga kislap sa kanyang mukha ay tila naging mga uling na nagpapadumi sa kanyang hitsura. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Wala na siyang masabi, wala na siyang maipalusot. Iyan ba ang mahal mo, Liza? Ang tanong ko sa aking asawa kahit na alam kong napakahirap sagutin nito. Iyan ba ang taong gusto mong makasama sa pagtanda? Ang taong tinatawag tayong walang silbi? Walang silbi. Isang napakabigat na salita para sa aming mga nakatatanda. Sa aming edad, ang tanging hiling lang namin ay ang respetuhin at pahalagahan ang mga taon na ibinigay namin sa aming pamilya. Pero para kay Ricardo, kami ay mga pabigat lamang. Mga gamit na itatapon kapag wala ng pakinabang. Liza, hindi yan totoo. Binibiro ko lang ang kausap ko noon, ang huling hirit ni Ricardo. Pero ang boses niya ay wala ng laman, wala ng puwersa. Lumapit si Liza kay Ricardo. Akala ko ay sasampalin niya ito. Akala ko ay magagalit siya ng husto, pero hindi. Tiningnan lang niya ito ng may matinding awa. Ang pera, Ricardo. Ang pera ay kikitain natin, ang sabi ni Liza sa gitna ng kanyang pag-iyak. Pero ang respeto, ang pagmamahal, ibinigay namin sa iyo ang lahat ng iyon ng libre, pero tinapon mo. Tinapon mo para sa 50,000 piso. 50,000 piso. Iyan ba ang presyo ng aming pamilya? Iyan ba ang halaga ng aming tiwala? Napaupo si Ricardo sa sahig. Ang nagniningning na salarin ay mukhang isang talunan. Sa bawat paghikbi ni Liza, lalong tumitindi ang katahimikan sa pagitan naming lahat. Naisip ko ang aming mga magulang noon. Sabi nila, ang katapatan ay parang isang gintong hiyas. Mahirap hanapin, pero kapag nakuha mo, dapat mong ingatan. Ngayong gabi, napatunayan ko na ang gintong iyon ay wala kay Ricardo. Ang tinitingnan namin ay isang pekeng alahas na binalot lang ng kinang para magmukhang mahalaga. Umalis ka na, Ricardo, ang mahinahon kong sabi. Hindi ko na kailangang sumigaw. Ang bigat ng katotohanan ay sapat na para palayasin ang sinumang nagnanais ng masama. Umalis ka sa bahay na ito bago ko patawagin ang mga tanod. Dalhin mo ang iyong mga kislap. Dalhin mo ang iyong kahihiyan. Hindi na sumagot si Ricardo. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga paa ay tila may mabigat na kadena. Lumakad siya palabas ng aming silid. Bit-bit ang kanyang nabagsak na maskara. Sa bawat hakbang niya patungo sa pinto, nagiiwan siya ng bakas ng mga kislap sa sahig. Isang bakas na hindi namin basta-basta malilimutan. Naiwan kami ni Liza sa silid. Ang aking asawa ay lumapit sa akin at yumakap ng mahigpit. Doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw, sabay kaming nanalangin. Nanalangin na sana ay magkaroon kami ng lakas na harapin ang bukas. Ang gabi ay malapit ng matapos. Ang pagsabog ay tapos na. Ang maskara ay nalaglag na. At sa aming pagtanda, muli naming napatunayan na ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi ang perang itinatago sa vault, kundi ang katapatan na nagbubuklod sa isang pamilya. Ang kislap sa sahig ay liliit at mawawala rin sa susunod na paglilinis. Pero ang aral ng gabing ito ay mananatiling nagniningning sa aming mga puso habang buhay. Tinitingnan ko ang drawer na bukas pa rin. Ang bitag ay nagtagumpay. Ang katotohanan ay lumabas. At kahit masakit, mas mabuti na ang mamuhay sa katotohanan kaysa sa isang nagniningning na kasinungalingan. Dahil sa huli, ang maskara ay laging babagsak. At ang matitira na lang ay ang ating tunay na pagkatao. Sumikat ang araw ng may kakaibang liwanag. Ang mga ibon sa aming puno ng mangga ay masiglang humuhuni,
tila nakikigalak sa panibagong simula ng aming tahanan. Pagkatapos ng bagyo ng emosyon noong nakaraang gabi, dumating din ang katahimikan, isang katahimikang matagal ko nang hinahanap. Umalis na si Ricardo. Pinanood ko siyang maglakad palabas ng aming gate, bitbit ang kanyang lumang bag. Wala siyang dalang kahit isang sentimo mula sa aming vault. Ang tanging dala niya ay ang kahihiyan at ang mga kislap na nakadikit pa rin sa kanyang buhok at balat. Kahit sa malayo, nagniningning pa rin siya sa ilalim ng sikat ng araw. Isang nagniningning na paalala ng kanyang pagkakamali. Si Liza, ang aking butiing asawa, ay nagpakita ng hindi matatawarang katatagan. Bagamat bakas pa ang lungkot sa kanyang mga mata, naging malinaw ang kanyang desisyon. Sabi niya sa akin kanina habang nagtitimpla kami ng kape, "David, sapat na ang isang pagkakataon." Tinapos na niya ang lahat sa kanila ni Ricardo. Sinabi niya na hindi siya makakasama sa isang lalaking walang pagpapahalaga sa katapatan. Masakit para sa kanya, alam ko. Pero alam din niya na ang pagsasama na walang tiwala ay parang bahay na itinayo sa buhangin, madaling gumuho. Ang aming 50,000 piso, 50,000 pesos, ay nanatiling ligtas sa loob ng drawer. Pero higit pa sa pera, ang nailigtas namin ay ang aming dangal. Naisip ko, akala ng marami, dahil tayo ay matanda na, dahil tayo ay nasa edad 65 o higit pa, ay madali na tayong linlangin. Akala nila ay ulyanin na tayo. Akala nila ay mapurol na ang ating mga isip. Nagkakamali sila. Malaki ang kanilang pagkakamali. Ang ating talino ay hindi nawawala sa paglipas ng panahon. Sa halip, ito ay lalong tumitibay. Ang karanasang naipon natin sa loob ng maraming taon ay isang kayamanan na hindi mananakaw ng sinuman. Ang ating mata ay maaaring malabo na, pero ang ating pakiramdam ay mas matalas pa sa kutsilyo. Nakita ko si Liza na may hawak na walis. Sinisimulan na niyang walisin ang mga natitirang glitter o kislap sa sahig ng aming silid. Ang bawat hagod ng walis ay tila nagtatanggal ng bigat sa aming mga puso. "Hayaan mo na yan, Liza," ang sabi ko sa kanya nang may ngiti. Ang kislap na yan ay tanda ng ating tagumpay. Napangiti rin siya. Isang ngiting totoo, isang ngiting payapa. Sa huli, napatunayan ko na ang hustisya ay hindi laging kailangang idaan sa dahas o sa sigawan. Minsan, kailangan lang ng kaunting diskarte, kaunting talino, at sandamakmak na kislap. Ang hustisya ay mas matamis kapag ito ay nagniningning, kumikinang. Ngayong umaga, habang iniinom ko ang aking mainit na kape, ramdam ko ang tunay na kapayapaan sa loob ng aming bahay. Wala nang lihim, wala nang takot. Ang bawat sulok ng tahanang ito ay muling napuno ng pagmamahal at katapatan. Tayo, bilang mga nakatatanda, ay may tungkulin na protektahan ang ating pamilya. Hindi lang sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng ating karunungan. Huwag nating hayaang maliitin tayo ng sinuman. Dahil sa dulo ng bawat kuwento, ang katotohanan ang laging mananaig. At ang katotohanang iyon ay laging magbibigay sa atin ng isang bagong simula. Isang simula na mas maliwanag pa sa anumang kislap sa mundo. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Naway magsilbi itong aral sa ating lahat. Mag-ingat po kayo lagi at manatiling matatag ang ating mga puso. Hanggang sa muli.